Ginhawa Street sa UP Village. Aba? Kung gusto niyo ng bagong gumikan, punta kayo dito. Oy, teka muna. Baka kayong maguluhan yung televiewers natin. Narito pa rin po kami sa GMA Studios. Pero ang inyong napapanood, yan po yung mga tarpaulin na mga fasado, mga harapan ng mga kainan na nasa isang residential area dito sa Quezon City. Yan nga po yung Maginhawa Street. Baybayin niyo ang kabuuan ng Maginhawa Street mula Pilcoa hanggang Viluna. Extension, more or less, may 30 gimikan, 30 kayong pagpipilian. Merong Pinoy-inspired naman na cuisine. Yan ang Cafe Quezon na nagsiserve ng pansit habhab. Ulo-ulo naman sa veterans. At Pino Resto Bar. Meron ding mga foreign-inspired. Tulad ng Mexican Express, Trattoria Friuli, Cocina Juan, at Kiss the Cook. Nakakagutom, kaya shut up na muna tayo, partner Mel. Panoorin na natin ang Yummy Village. Eto na. Kainan ako. Daming pagkain dito. Maginhawa. Pangalan pa lang ng kalsada. Positibo na ang binibigay nito sa impresyon sa mga napapadaan dito. Kaya naman sa nagdaang mahigit 1 dekada, hindi na nakakapagtaka ng residential Maginhawa Street sa may Quezon City ay unti-unting nakikilala bilang Yummy Village. Si Katuna, teachers at UP Village ang nadadaanan ng kahabaan ng Maginhawa Street sa may Quezon City. Basically, maingay ang Maginhawa dahil maraming tricycle. Pero sobrang saya kasi ang karamihan ng mga nakatira dito, mostly mga artists. Mahigit 20 kainan ng kanilang pinagpipilian na hindi na nila kinakailangan lumayo pa para matikman ang mga kakaiba at masasarap na pagkain. There's a lot of culture embedded in the street actually. Siyempre, malapit rin yung UP. At the same time, if you notice, if you go a little bit farther, ang daming culinary areas. Kaya naman dito sa Maginhawa Street, maraming restaurants at kainan na dito ang mapupuntahan. The first establishment there was Oladi store. So it was a karinderya/indahan. So we're selling turon, sinigang, adobo. Eventually, after like 5 years, napapansin namin dumadami yung mga mini stores. Isa sa mga matagal ng kainan dito ay ang ulo-ulo sa veterans o kilala bilang Steak of the Nation. Dito, lutong Bicolano ang dinadayo. At syempre pa, ang kanilang masarap na sinigang na ulo-ulo ng pink salmon o maya-maya. Kasi ang ulo-ulo kasi maganda yung bahay, ang ambience. Kaya makikita mo rito hindi kami nagsiserve. Kung gusto mong sausawan, kumuha ka ng sausawan mo. Mula Lunes hanggang Sabado, laging puno ang kainan ni Ate V dahil sa halagang 200 piso, 2 katao ang maaaring mananghalian ng kanilang masarap na ulo-ulo. Sinunot na pagi, yan. Isa rin specialties dito sa... Yun yung binabalik sa akin. May take out pa nga kami. Kung ang hanap nyo naman ay tahimik at komportabling matatambayan, ang Cafe Quezon ang perfect place para kayo ay makatikim ng masarap na kape at cake sa halagang 100 piso lang. Most of the restaurants here parang walang masyadong cafe. That's why I put up parang cafe. At the same time, we serve lunch and dinner rin. Taga-Mauban, Quezon ang pamilya Llamas, kaya dito sa Cafe Quezon, mga pagkain galing Quezon Province ang matitikman dito tulad ng pansit habhab, longganisa lukban, Doña Aurora meatballs, pilipit at marami pang pagkain na magugustuhan ng lahat. At ang ma-expect ng sino mang dumayo sa Cafe Quezon? Good food at reasonable prices and good ambiance. Kung ang hanap naman nyo ay lugar na matatambayan, laging first choice ang kabataan ng tomato cake. Sobrang parang nasa UP ka lang. Parang siyang halfway na bago sila gumimik minsan. Yung QC, meeting place, kain, tapos punta na somewhere. Karamihan din yung pag may mga gigs. Before and after ng mga gagawin nila, dito sila pumupunta. Isa rin sa mga late magsara ang Pino Restaurant and Bar. I want to coin it as global Filipino food. I can say it's fusion, but it's more a celebration of our culture. Binabalik-balikan sa Pino Restaurant ang bagnet kare-kare, crispy tapsilog, red wine adobo, sisig carbonara, at ang chunky choco tempura. Sobrang steady lang to hang out with friends. I like bagnet, but I like kare-kareng bagnet better. Mabilis ang pagkain ba ang hanap nyo? Merong Good Burgers at Mexican Express ang kalye ng Maginhawa. Healthy Burgers ang mabibili sa Good Burgers dahil meron silang chicken o veggie meat patties na nakakahalaga mula 55 pesos hanggang 115 pesos. Ang best sellers namin, yung mga hindi mo nahahanap sa ibang burger place. Margarita Burger, 3 cheeseburger, Persian Burger, yung BLT. Affordable Mexican food naman tulad ng super tacos, burritos, chimichangas. Mula 50 pesos hanggang 120 pesos ang mabibili sa Mexican Express. They're not really aware of the nutritional content of the Mexican food because of the veggies, the beans, and everything. Good siya for students, for office workers talaga.
pag on the go ka, gusto mo, dala-dala mo na lang yung pagkain mo, diba? Isa sa mga presyo at lasa na binabalik-balikan ang Trattoria Friuli sa halagang 2 to 300 pesos. Busog na ang dalawang tao sa kanilang pasta at pizza at maging sa kanilang minestrone, toasted ravioli at mozzarella sticks. It's a very, how should I say, academic community. There are many government offices around. I noticed they like good food. They want something different. But they want also value for their money. May special ba kayong date na kasama? Ang pinupuntahan para sa masinsinang usapan ay ang Kiss the Cook na wala pang 3 buwan sa kasalukuyan. Dito sa halagang 300 to 500 per person, gourmet food with ambience ang mararanasan. Pinagmamalaki ng Kiss the Cook ang kanilang Moroccan fish fillet, ang pasta al nero, Asian braised pork at ang dessert na truffet. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-successful yung restaurant. We're in the middle of crisis and we're doing well. Parang hindi tayo naapektuhan nga eh. At huli, pero hindi pa huli, nag-iisa at kauna-una ang Central American restaurant na Cocina Juan. Dito pinakikilala mga pagkain na popular sa Nicaragua, Guatemala at Argentina. I think that Central American simply because it's inspired by the country that I went to, which is Nicaragua. If you're coming over here, I would serve you something that's not typical so that you'll feel rewarded that you actually took that detour. Kaya kung di pa kayo nakakatikim ng churrasco, burrito con mozzarella, mint and rosemary lamb chops with chimichurri sauce sa halagang 400 to 500 pesos per meal, may experience nyo na ang lasa ng pagkain mula Central America. Carnitas. Halos araw-araw ay nakain yun, every lunch. Kaya kung nais nyo ng panlasa at experience na naiiba, tara na sa Maginhawa. At masisihan kayo dito sa ating friendly, yummy village. Yan ang bago ninyong dadayuhin para sa inyong mga special occasions o kahit sa simpleng bonding moments lang. Kasama natin ang 7 sa mga gimikan sa Maginhawa State para ipatikim ang kanilang specialty. Pamigay na yan! Pamigay na! Halika na.